Hello! Welcome back to my channel. This is Charoterang Mariposa. Kamusta na kayo? For today's video, it's another sit-down vlog regarding on how to endorse your license to Missouri. Some steps, some guides na mas madaling intindihin. Okay? Let's start. So, syempre, una, you have to go to their website. Syempre, para maging familiar tayo sa interface ng website nila. So, just go to pr.mo.gov. So, pagpunta nyo dun sa website na yon, makikita nyo sa bandang taas, may mga words and blueprints. So, you just choose professions. Makikita nyo yung mga drop down on gray boxes. Mas piliin nyo lang yung licensure. So, pag pili nyo ng licensure, makikita nyo ulit may mga drop down na naman. Yung mga drop down regarding sa RN, kung ano ba yung kailangan nyo. Do you want to have a license through exam, or do you want to have a license through license endorsement? So, makikita nyo doon sa may green na box for license endorsement. So, i-click nyo lang yon. Tapos, upon clicking, makikita nyo doon yung another drop down na naman ng may mga instructions, PDF file nila na may application form din, and then may mga moving scenarios and endorsement flowchart. I-explore nyo lang yung interface na yon or yung mga links na yon. Pero yun nga, doon sa instructions, nandun naman lahat ng mga requirements kung paano nyo magagawa yung endorsement nyo. Pwede naman siyang intindihin. Kaso syempre, diba, initially, medyo mako-confuse ka and all ganyan. Simplihan lang natin. Explain ko sa inyo mamaya. Bali yung mga requirements na kailangan natin for license endorsement if you're from outside US or kung wala ka pa doon. Ito yung parang own experience ko in doing license endorsement while outside US. So, meron akong list dito. Bali yung mga inasikaso ko nun first is license verification. Itong license verification na to, di ba may active license tayo? Like for example, ako from New York. So, lagi naman tong madaling gawin kasi through nurses lang naman siya. You just have to request from nurses your license verification na isend sa Missouri. Magbabayad lang kayo ng $30 lang, no? Magbabayad kayo ng $30. Madali lang naman siya kasi online lang to. Tapos same day, din naman nila, masisend nila electronically yung license verification nyo to Missouri One. So, okay na yun, license verification. Second is official transcript or TOR, or yung parang ito yung CES report. Parang credential ng mga ng diploma, ng mga TOR mo. Kaso, tatlo lang yung tinatanggap nilang credentialing body, which is CGFNS, Joseph and Cindy, at saka yung International Education Research Foundation, which is hindi ako familiar. Mas familiar ako sa CGFNS. Kasi from the very start, dito na ako nagkuha from my CVS, nung nag-apply ako ng NCLEX, tapos yung visa screen ko, at itong CES report. Actually, nagpa-CES re-eval na rin ako. So, talagang dito ako mas familiar. At saka, mas sulit siya kasi hindi ka na balik-balik sa school or sa PRC. Kasi once na nasa kanila na yung data mo or yung documents mo, upon review and upon verification, nakasave na yun sa kanila. Like for how many years? 3 or 4 years yun. Tapos, basta valid pa sila, no need to resend. Basta valid pa yung mga documents. Tapos, so yun, CES report. If hindi kayo familiar paano gawin yung CES report, may dalawang kasi yun type. CES academic report at saka CES professional report.
So, upon endorsement, yung CES professional report yung kailangan natin. And if you don't know how, meron akong another specific video regarding that. Pwede nyo i-check. I will just put the link on the description box para mas madali nyo mahanap. So, ayun. License verification, CES professional report. And then, next is yung English exam. English exam, hindi sila tumatanggap ng English exam na nagawa sa bahay or yung home test na tinatawag. Pero ang tinatanggap nila is basta nagawa siya face-to-face, yung TOEFL, yung TOEIC, at saka yung IELTS. Tapos, evidence of US citizenship or lawful presence. Tapos, criminal background or yung fingerprint. Tapos, yung application form, syempre. So, 6 sila. Itong application form na to, dapat notarized siya sa yung parang siya na check ng lawyer or something, basta may seal and pirma ng isang lawyer, ganyan, basta notarized, papanotaryo, yun. So actually, di ba dun sa site nila, di ba familiarize natin yung interface, makikita nyo dun dun sa RN license endorsement, nandun yung link ng application form, yung pangalawa. So, i-click nyo lang yun, tapos i-download nyo, fill upan nyo. So, upon fill up kasi may makikita kayo dun ng mga questions, like, parang security questions lang, sagutin nyo lang, be honest at all costs. Tapos, kung may mga yes kayo na sagot dun, dapat may parang mga documents kayo rin na parang i-attach or isasubmit sa kanila para hindi parang may proof kayo, like kumare may court order or documents, so kailangan nyo lang i-attach para lang mas mas ma-review nila or para ma-validate yung application nyo. So yun, so i-download nyo lang yung application form. Tapos, pag na-fill upan nyo na, kailangan nyo na siyang ipanotarize. Ako noon kasi, hindi ako nakakuha ng appointment or dito sa Abu Dhabi. So, pumunta pa talaga ako ng Dubai para dun ko pa notarize sa Philippine Embassy. So, that time, pwede ako mag-walk-in. So, nag-walk-in ako. Tapos, magbibigay sila ng, siguro after a week ba or so, pwede mo na siyang i-claim. So, upon claiming, ito yung itsura niya. Parang mag-a-attach lang sila ng permanent na parang notarization na may golden seal, tapos may pirma. Tapos, nandun, nagbayad ako ng 100 dirhams. Yun. So, yun yung notarized application form. Tapos, mas maigi kasi itong application form na to, kailangan natin email sa kanila. As in, mail talaga, yung literal na mail. Walang electronic submission, ganyan. I-mail sa kanila. Yung address naman ng Missouri Bond is nasa may right side ng application form. So, ito siya. Yan. So, ako, originally kasi dapat dun sa application form, pag minail nyo sa kanila, kasama na yung check. Yung check na yon is yun na yung parang payment nyo for the application ng license endorsement sa kanila, which is $105 that time. Tapos, kasama nun, dun sa parcel nyo na ipapasa is yung, pwede naman maglagay ng mga extra documents na lang, parang for identification, ganyan, or para sure ka lang. Ako noon, so originally is application form, check, tapos pwede mong dagdag yung passport copy mo, tapos pwede mo rin idagdag yung copy ng TRF IELTS mo, yung IELTS TRF mo. Tsaka, pwede na rin ilagay yung letter of explanation. Depende kasi sa case mo yun. Kasi ako, hindi ko sinabay yung check sa parcel. Bakit? Kasi wala akong US bank. Hindi ako makakuha ng personal check or cashier checks or money order dito sa Abu Dhabi. Wala rin naman akong US bank sa Pilipinas. So, ang nangyari is
dahil kailangan is US-based bank kasi ang ano mo, ang cashier, ang check mo. Nakisuyo lang kami sa tita ni Habi. Naka-base kasi siya sa US, tapos nakisuyo lang kami na siya na yung mag-send ng money order sa Missouri Bond. So magkahiwalay. Pwede naman siya. Basta ma-receive lang nila. Pwede siya. Pwedeng ganon. So, ang experience ko is dun sa parcel na sinend ko, nandun yung application, notarized application form, yung passport copy ko, yung TRF copy ko, tsaka letter of explanation na sinabi ko dun sa letter of explanation, ito siya, na currently processing ako ng license endorsement, tapos naka-attach din sa parcel yung passport copy ko, yung TRF copy ko, at saka yung letter of explanation nga. Yung actually di ko nasabi pala dun sa English exam. Sorry. Regarding dun sa English exam, parang bago pa, fresh pa, parang within 3 months nakapasa ka. Pwede mong pasuyo or i-request kung saan ka man nag-exam like IDP or British Council na sila na yung mag-send sa Missouri Bond. So, which is free pa yon, walang bayad, tapos at least directly na, parang mas valid na siya kasi sila na mismo yung nag-send sa Missouri Bond, hindi ikaw. Yung nilagay kong copy of TRF sa IELTS para lang may sila reference and all ganyan. Yun. Pero ang totoo nun, nasend na ng IDP yung TRF copy ko sa kanila. Tapos makaka-receive naman kayo ng confirmation from them na sinend na nila sa Missouri Bond yung TRF nyo ng IELTS. So, yun. So, okay na yung nurses, okay na yung English exam. After nun, yung evidence of US citizenship naman, tsaka lawful presence, ito yung US visa na isasubmit sa kanila or yung parang katunayan lang na nandun ka na, ganyan. Yung, ang alam ko pwede rin yung SSN. Yun, hinahanap din nila yung SSN. Eh, syempre, pagdating doon mo palang nasikaso. Tapos yung fingerprint naman or criminal background, pwede rin naman na out of state mo gawin or doon na. Eh, syempre, kung out of state, medyo parang hassle pa kasi gagawin mo yung fingerprint dito o what if hindi maganda yung pagka-fingerprint tapos pinaship mo yung fingerprint cards tapos papaulit, diba? Ang hassle lang. So, pwede naman din tong gawin pagdating na doon. Yon, yung dalawang to, yung lawful presence at saka yung fingerprint. Kasi may live scan naman doon, mas mabilis pa yung transmission, within days lang ata. Yon, tip lang. Diba, less hassle na rin. Yun. Hindi ka muna talaga gagawa ng account kasi manggagaling sa Missouri Bond yung PIN para ma-open mo yung account mo. Sila na yung gagawa. Yun. Ito palang application form na notarized is valid for 1 year lang din. So you have 1 year to complete all the requirements. Diba? Kung hindi, magre-reapply ka ulit. Sayang, diba? Kaso may mga nangyayari talaga sa buhay-buhay natin na hindi natin ina-expect na plot twist. So anyway, ganun. E di yun. Na-receive na nila yung money order saka yung application form. Tapos, December 16 yun, nag-email nga sila, na-receive na nila. Tapos at the same time, meron na rin parang email na nandun na yung PIN. Binigay na nila yung PIN ko para ma-access ko yung account dun sa site, sa website. So, yun, sundin mo lang yung parang instruction nila na here's the link. O edi pindutin mo yung link. Tapos lalabas na yung yung parang makikita nyo dun sa bandang baba kasi. Punta kayo sa bandang baba, nandun yung kung saan nyo ilalagay or input yung surname nyo at saka yung PIN na binigay. So yun yung access to every now and then pwede nyo i-check yung status ng license endorsement nyo dun din. So, syempre nung pagkabigay nila, chinek ko agad-agad kung ano itsura or paano i-access or explore yung link na yon, yung account. So, nakita ko doon, December 16 yon, yung mga yung parang list of requirements para nandun is yung
wala pa akong payment ng $105. Tapos yung criminal background check ko, license verification, evidence of lawful presence, at saka yung CES or final transcript. Sila pa yung nakalagay na requirement ko. Parang hindi pa talaga siya na-update or ano. Siyempre, you just have to give them like few working days para ma-update yon. So yun, hinayaan ko lang. Tapos, nung pagka December 19, sumilip ako ulit, tinignan ko, nabawasan na, na-update na. Ang nakalagay na lang is yung criminal background check, yung license verification, yung evidence of lawful presence, at saka yung final transcript. Nagtataka ka ako bakit hindi nandun pa rin yung license verification, samantalang kailan ko ba ginawa yung license verification ko? Nagawa ko na siya. Anyway, sasabihin ko mamaya yung mga timeline. Nagawa ko na to before, yung license verification. Tapos pati yung final transcript ko, yung CES ko na ipasa na din that time. Kaya nagtataka ako bakit hindi pa siya updated. Tapos, same yung status mula December 19 hanggang December 21. Nandun, hindi sila pa din yung mga requirement ko. Tapos, sinayaan ko na lang. Alam ko nun, umuwi kami ng Pinas, so hindi ko na masyadong inisip and check. So, yung last check ko is December 21. Tapos, nag-check ako ulit ng March na. Di ba? Taray, March 2. Ang nakalagay na lang is, kasi syempre unti-unting nako-complete yan, no? Is yung criminal background check, which is gagawin ko doon. Tapos yung evidence of lawful presence, which is doon ko na rin may ipapasa once upon entry. Tapos yung SSN, which is doon na lang din. So, sila na lang talaga yung natira na kailangan kong ipasa. Ayun. Tapos, i-share ko sa inyo yung parang naging timeline ko. So, October 14, I requested IDP to send my IELTS DRF to Missouri Bond electronically, which is nag-confirm naman sila na na-send na through email din. October 14 yon. Tapos, October 20, nagpa-verify na ako ng license through nurses, which is nagbayad ako ng $30, which is 1,800 Philippine peso. And then, November 10, na-send ko or na-ship ko yung application, yung notarized application form sa kanila. By November 23, na-receive na nila yung application form. Tapos, November 13, na-send na yung money order sa kanila. Tapos, na-receive na yung December 16. Tapos, by Feb 23, imagine niyo yung CES ko. Ito yung pinakamatagal-tagal na process ko. Nag-process ako ng CES, October 13, nag-purchase ako. $420 pa nun, yung CES professional report. Tapos nagbasa ako ng update ngayon, $485 na siya, guys. Grabe, no? Tapos ang tagal-tagal ng review. Halos na siya, 28,200 plus. Imagine nyo yun, isang buwan na ng pambili ng ulam. Diyos mia, Marimar. Yung CES report, may 1 year kayo to complete din, ha? Basta i-check nyo na lang yung kung hindi pa kayo familiar. May video ako na isasali sa description box. Anyway, so na-send na siya from October. Na-issue siya ng February. Imagine, October, November, December, January. Halos 4 months. Yung CES professional report. Tapos, yung CBC and fingerprint, tsaka yung SSN or evidence of lawful presence, doon na lang sana. Kaso, wala, hindi na natuloy. Kasi nga, nag-retro nun. Affected kami ng retro. Tapos at the same time, I was abandoned by my employer, which is very, very sad and heartbreaking. Kasi, syempre, konti na lang, di ba? Matatapos na ako sa license endorsement ko. Kamusta naman lahat ng mga nagastos ko? Di biro, di ba? Which is very sad. Pero, syempre, may time na may isip mo, madadepress ka, ganyan. Pero, ganun talaga. You just have to be stronger and parang isipin mo na lang na, yun nga, truly, siguro blessing in disguise din yun. Di ba? Baka may ibang plan pa si Lord na mas maganda pa. Or yun. So,
sadly, hindi ko natuloy yung license endorsement ko talaga sa Missouri. Pero at least I'm sharing my experience or kung paano ko siya ginawa. Para rin makatulong ako sa inyo. At least man lang magka-idea kayo or yung maging familiar kayo kung ano yung pwedeng gawin or depende kung ano yung situation nyo. Ganun. So, if ever man na magtuloy kayo sa Missouri, yun, at least yung yung live scan na lang at saka or yung fingerprint at saka yung US visa na lang nun yung kailangan nyo pagdating doon para matapos yung license endorsement. Ayun. Sana hindi kayo nalito. They can issue a temporary license which is valid for 6 months. So, nasabi ko na you have 1 year to meet all the requirements para hindi ka mag-reapply, magbayad ulit. Tapos yung license is yung expiration nila lahat is every April 30 of odd number years. Mare, 2019, 2023, 2025 yan. Every April 30. Tapos yung score transfer is accepted din daw, which is hindi ako masyadong familiar. Yung palang CES report, downloadable sa CGFNS site. Tapos valid for 1 year din siya. Yan lang. Naman. Sana kahit pa paano may naitulong ako sa experience ko na to. So don't worry, let's not be sad. Kasi yung nangyari nun, blessing in disguise din siya. So, na-abandon ako sa first employer ko. Dapat ma-assign sana ako sa ito pang palubog-lub lang din. Ma-assign sana ako sa sa skilled nursing facility. Which is, yung nababalitaan ko is parang ang hirap kasi ang dami. Yung 1:2 versus like 30, 40, 50 patients. Di ba? Parang hindi talaga unsafe ratios. Parang ganun. At least itong pangalawang employer ko, na-assign na ako sa hospital. And mas better yung offer nila. Ayun, di ba? Parang yun na lang inisip ko na at least, blessing in disguise. Tapos parang, feeling ko sinave din kami ni Lord. Kasi yun palang employer ko, dun sa una is marami na siyang lawsuit sa US. Kaya, parang, okay, kaya pala. Yun yung realization namin or ako. Kaya parang madali ko na lang din siyang natanggap after nun. Di ba? Kaya, ayun. Kaya, good luck sa US journey nyo. Kahit na maraming mga struggles or challenges or parang ang tagal-tagal, bakit ganun, retro na naman. Ang daming questions. Kasi di ba nag-effort tayo, hindi biro-biro yung mga ginagastos natin, ini-invest nating emotions, di ba? Push lang, pagpatuloy lang natin, lahat tayo makakarating din doon. Darating din yung time. Pag nandun na yung time, wala nang makakapagpigil kasi yun na yung time na binigay ni Lord. Yun, so far ngayon, baka kailangan lang muna natin mag-enjoy or sulitin yung time with family, di ba? Kasi syempre, tumatanda na rin yung mga parents or, di ba? Yun na lang. Parang cherish each moment na lang to be with your family. Kasi once na nandun na tayo, medyo mahirap nang umuwi kasi mahal na yung pamasahe, di ba? Tapos puro work ka lang, ganun. Kaya ngayon, kahit parang ang tagal-tagal, nakakainip, nakaka-frustrate mag-antay, na lang natin, parang i-enjoy na lang natin yung mga moment kung nasan man tayo ngayon. So there, thank you for watching and sana kahit pa paano nakatulong ako and siya kahit na medyo out of topic